Happy morning, katindera! Nilulubos-lubos ko na nga yung mga araw na wala pang pasok yung mga estudyante. Simula nung walang pasok, hindi mo na ako gumigising ng sobrang aga. Basta pala ako maligo at nag-me time na rin ako sa sarili ko bago ako magbukas ng tindahan. Alam ko kasi marami akong gagawin ngayong araw. Ito pala katindera, yung tsura ng tindahan mula dito sa loob ng bahay. Kapag pala kinuklose ko yung tindahan, lagi kong hinaharang yung mga case ng bote dito. Kasi madalas, pag natutulog na kami, pumapasok dito si Spat tsaka si Chow Chow. Alam nyo ba, tuwing umaga, binabati ko yung tindahan ko. Dahan-dahan ko na nga palang tinulak yung mga case. Dahil kailangan ko na rin pala makapasok agad. Inuna ko na nga palang buksan yung ilaw at syempre, maagang maaga kailangan nakangiti ka na. Sinunod ko na rin palang i-check yung ref namin tsaka yung freezer. Tinitignan ko kasing mabuti kasi minsan naiiwanan ko na meron palang debote doon sa loob ng freezer. Naku, isang araw na lang talaga at magpapasko na. Sobrang busy na talaga ng mga tao ngayon. Halos lahat, kala mo'y may hinahabol. Kahit saan ka magpunta, napaka-traffic. Kaliwat kanan yung mga nagki-Christmas party. Kaliwat kanan din yung mga nagsi-shopping. Itong mga nakaraan lang pala, bumisita kami doon sa mga kapatid ko sa Bulacan. Papunta pa lang dun sa NLEX. Grabe, pila-pila na yung mga sasakyan. Kaya kung lalabas ka ngayon at may appointment ka, naku, kailangan may 2 hours allowance ka bago ka makarating dun sa talagang pupuntahan mo. Pero kung hindi mo naman talaga kailangan na lumabas, huwag ka na lang lumabas para hindi ka na makadagdag dun sa mga taong nagsisiksikan. Ito pala katindera yung signage ko na nagbebenta ko dito ng mga frozen foods. Kaya pala nakakaramdam na naman ako ng gutom. Naalala ko nga pala, hindi nga pala ako naghapunan kagabi. Pagkatapos kong kumain ng almusal ko, inayos ko na kagad tong mga lalaban ko. Hindi ganun kadami yung lalaban ko ngayon dahil every other day talaga ako, nag-uumpisa na talaga ako maglaba. Gusto ko kasing salubungin ng 2024 na wala akong labahan. Habang nakasalang yung labahan sa washing machine, mag-uumpisa na ako magluto para sa tanghalian namin. Nag-request pala si mama ng pansit ang gusto niyang kainin ngayon. Chicken breast yung gagamitin ko pansahog sa pansit. 1/4 na bihon, 1/4 na kanton. Konti lang naman kasi pantanghalian lang naman namin. Special talaga sa pakiramdam kapag may atay ng manok ang pansit. Iniisa-isa kong linisin yung balon-balunan dito. Tinatanggal ko yung mga ekstrang balat. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Kasi sabi ni Daddy, yun daw yung nakakapampalansa doon kapag nagluluto. Dahil madami-daming atay ng manok at balon-balunan yung nabili ni Daddy, i-aadobo ko na lang yung iba. Haluan ko lang ng konting manok. Sakto talaga kung mag-aadobo ko ngayon. Kasi si Sky hindi naman niya talaga inuulam yung pansit sa kanin. Habang busy ako naghihiwa dito, may dumating na magpapakasya out. Kahit anong ginagawa natin dito sa tindahan, priority pa rin natin pag may bumibili at may customer nagpapakash in, cash out. Kapag meron kang ganito, mabilis iikot ang puhunan mo. Maganda rin tong pangdagdag sa tindahan, lalo na pag gusto mo ng extra income. Pagkaalis ka ng customer, tinignan ko na kagad tong washing machine kasi narinig ko tumunog na. Saktong-sakto naman natapos na rin tong mga damit na to sa washing machine. Pwede ko na tong isampay mamaya. Napansin ko nga rin na 10:30 na kaya binilisan ko na yung paglilipat ang mga damit sa basket kasi alam ko, nagugutom na si mama dahil kanina pa siya pabalik-balik dito sa bahay. Ito pala katindero yung pinakamasarap na pansit sa buong mundo kaso wala siyang gulay. Pero bawing-bawi naman ako sa sahog dahil napakarami talagang sahog na itong pansit. Binaldosa ko lang tong sahig namin, parang nalalagkitan kasi ko. Kahit kasi map ko siya, parang pakiramdam ko hindi nawawala yung amoy at saka yung mga dikit-dikit na kanin. Tapusin ko lang muna to at babalik na rin ako sa tindahan habang wala pang bumibili.